Mga kabarangay, meron lamang po tayong lilinawin, ano po. Dahil iba-iba na naman ang lumalabas na mga bali-balita, salisalita mula po sa iba't ibang content creator. Na para bang ang desisyon po o ang last touch ay nasa Pangulo kung ang halalan ay mapopostpone. At siyempre po, ang ating paulit-ulit po, pangungulit na panawagan sa mga napadaan lamang po sa channel na ito, Coiners Ring. Kayo po ay ating malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell para palagi po kayong updated. Or kung ang halalan po ay matutuloy. Alam po ninyo mga kabarangay, kung ang pinag-uusapan po ay ang matutuloy, ang halalan, yes po, nasa Pangulo po yan. Bakit? Paano? Kung ang gusto po ng presidente ay matuloy talaga ang halalan, isa lang ang kanyang gagawin. Ibebeto niya po ang ratified bill ng Senado ng Kongreso. Kapag ginawa po ng Pangulo na ibineto yan, yes po, matutuloy na po ang halalan. Maliban na lamang kung i-override yan ng 20th Congress. So nasa Pangulo po ang desisyon para magtuloy-tuloy o tumuloy ang halalan sa December 1, 2025. Pero wala po sa Pangulo ang desisyon o ang last touch o ang huling basbas. Ang huling basbas wala sa Pangulo para ma-postpone ang halalan. Bakit ko po sinabi yan? Lilinawin ko po. Halimbawa, gusto ng Pangulo na ma-postpone ito. Ano po ang kanyang gagawin? Ano ang gagawin ng Pangulo para ma-postpone ito? Lalagdaan, pipirmahan. Pipirmahan niya, magiging ganap na batas na. Kagaya ng content ko po kanina. Kapag pinirmahan bayan ng Pangulo, postpone na ang halalan. Hindi po mga kabarangay, kapag pinirmahan po yan ng Pangulo, ay simula pa lamang po ng simula pa lamang po ng isang usapin. Dahil kapag pinirmahan na yan ng Pangulo, yes po, pupunta na po si Atty. Macalintal sa Korte Suprema. Kapag nakarating sa Korte Suprema, sino ang last touch? Hindi po ba Korte Suprema? Korte Suprema ang magdedesisyon kung illegal o legal ang pinirmahan ng Pangulo. Kaya mali po yung mga bali-balita, mali yung mga salisalita na nasa Pangulo po ang desisyon. Kung matutuloy, oo, kung matutuloy, nasa Pangulo, ibebeto lang niya. Pero yung ipopostpone, wala po sa kamay ng Pangulo. Tinitik ko po sa inyo, wala sa kamay ng Pangulo ang huling desisyon o ang desisyon para ma-postpone ang halalan. Kung wala po sana ang kukontra, kung walang nakaabang na magpepetisyon, nasa kamay ng Pangulo. Kapag pinirmahan niya, batas na yan, so yan na yun, batas na. Magiging ganap na batas na, mapopospon na ang halalan at may tatakda na yung November 2, 2026. Dahil nga may magrereklamo, kaya kahit pirmahan po yan ng Pangulo, mga kabarangay, hindi pa rin po ibig sabihin, postpone na po ang halalan. At yung mga sinasabi po ng ilang content creator na wala pa rin pong sigurado kung ano ang mangyayari, matutuloy po ba o mapopospon? Mga kabarangay, sabi nga po ng COMELEC, at kasi Ma'am Claire, kasasabi lang kanina, tuloy po ang halalan habang wala pang bagong batas. Napaka-easy lamang po naintindihin. Supreme Court ruling, December 1, 2025. Kung maging bagong batas, may bagong batas, magiging batas. Ito nga pong ratified bill na ito, di wala na yung Supreme Court ruling, November 2, 2026 na halalan. Kaso hindi pa nga po batas. Hindi po batas itong ratified bill na ito, proposed bill pa lamang po. At kapag pinirmahan ito ng Pangulo or naging lapse into law, naging ganap na batas, may kokontra nga. Nako po, ang hirap spellingin, may kukontra nga. Kapag may kumontra, ulit-ulitin natin, babalik na naman yan, pupunta sa Korte Suprema. Korte Suprema po ang magdedesisyon. At kapag nagpunta na yan sa Korte Suprema, yun nga po yung sinasabi ko, malamang sa alamang, tuloy na po, December 1, 2025, Supreme Court ruling. Pwede po sana nating masabi, mga kabarangay, na ang
postponement po ng barangay election sa December 1, 2025 ay nasa kamay ng Pangulo kung wala pong gusot ang batas. Kung wala po sana magko-complain. Yes po, kapag walang magko-complain, pirma lang ng Pangulo, tapos na. Sabi ko nga po, napakalinaw naman, hindi po natin natin may kukontra nga.